Yeros. Ano kaya ang kailangan para masabing kabigha-bighani ang isang destinasyon? Paano kung hindi madaling puntahan o ilan pa lamang ang nalalaman? Pwede po, guys. Ayos. Actually, good find. Kaya pa naman namin tao. Ay dapat bang hanapin para mahumaling? Itsura niya exotic, pero lasa niya hindi exotic. Pasok. Pasok yung combo. Mga hiwagang nagpapaganda na tiyak na mapupukaw ang puso't damdamin. Tipong low-key lang. Pero ang taglay na karisma, hindi may kakaila. Tuklasin natin ang hiwaga ng probinsya ng Abra. Dito muna tayo sa isang lugar na may reputasyong medyo madilim. Pero teka, bakit dagsa pa rin ang tao? May multo? May misteryo? Pwede na akong maging chismoso. Dahil pagsapit ng gabi, hindi takot ang mararamdaman, kundi pagkamangha. Ang dating madilim na sulok ng Abra, nagliliwanag dahil sa mga posting yan. Ito ang Victoria Park na matatagpuan sa Casamata Hill National Park sa Bangued, Abra. Para makarating dito, kailangan mo na bumiyahe paakyat ng 10 minuto galing sa sentro. Habang papaakyat sa tuktok, unti-unti nang sumisilip ang ganda ng mga bundok. Bago pa man lumubog ang araw, napupuno na ng mga tao ang Victoria Park na parabang may grand finale dyan. Pumupunta kami dito para mag-jogging ng 2 beses sa isang linggo. Mas magandang tanawin dito kasi mas maganda yung sunset. Nice view po para sa akin. Ang matatayog na lamppost installations, ready nang magpasikat. Matinik daw ang mga pagkain dito sa Abra. Literal. Ang ipinagmamalaki kasi nilang lechon. Bukod sa malutong, malasa. May secret ingredient pa na isang uri ng cactus. Aba, matinik nga yan. At ang nasa harapan natin ay ang kakaibang lechon dito sa Abra. Bakit kakaiba? Dahil gumamit sila ng, I guess, kakaibang pampalasa. Ang tinatawag nila dito ay karimbuaya. Tikman na natin tong... Ito na lang. At gets ka na kung bakit yun yung pampalasa kasi bukod sa nakagisna natin or nakalakhan natin na naglalagay sila ng tanglad, usually tanglad, ito yung kanilang, I guess, herbs and spices, di ba? Sarap. No. Alamin na muna natin kung bakit nila ginagamit ang karimbuaya para pampalasa ng lechon. Yan ang lechon de karimbuaya o tinatawag ding inasar, ang bersyon ng lechon ng Abra. Ang secret ingredient sa malinamnam na lasa nito, isang uri ng cactus na kung tawagin karimbuaya. Bago po ba yung estilo nyo sa paggamit ng karimbuaya sa lechon o matagal na yun? Matagal na, sir. Matagal na. Una, paano yun nalaman na pwede nyo gamitin to? At pangalawa, syempre bilang kayo po yung nagpe-prepare, kayo yung nagko-cook, ano po yung nagbibigay? Parang hindi naman minty. Hindi naman. Hindi naman. Super savory na sobrang lasa ang binibigay. So ano po yung pinipitas nyo para gamiting pang chop-chop para Ito sa pagkain? po, itong dahon lang po. Ito lang. Kasi yung katawan may mga tinik. Well, as a At succulent hindi has- pwedeng kainin. hindi pwedeng kainin yun. Hindi pwedeng kainin yung stem. Yung balat, yung dahon lang po. Pwede na ho itong pitasin tapos kainin, gano'n? Hindi po. Hindi. Hindi po. Usually po dapat, pagpitas nyo po, sige, subukan natin, sir. Okay. Kasi matinik. Tinik. Okay. May dagta po kasi yan. At saka, pag sensitive yung skin mo, May irritate. may irritate, pati mata, may irritate. Okay. Pag fresh, wala siyang lasa. Wala po. Kailan lalabas yung lasa Pag po niya? hiniwa nyo po. Pag hiniwa nyo, Sarili nyo. hindi, yung balat, Ay, yung yung- dahon. ay, yung dahon. Pag hiniwa yung dahon, lalabas yung aroma. Bago mo ilagay sa lechon, dapat himasin mo ng maigi.
Sa haba ng usapan namin, akalain nyo bang madali lang pala ito lutuin? Kukuha tayo ng karimbuaya mula sa puno nito, sa karimbuaya plant. May dagta kasi ito at saka mapait ito, kaya dapat hugasan muna natin. Prepare lang natin yung lechon belly. Bubutasan para doon natin lalagay yung karimbuaya. Magkakaroon siya ng malaking pouch, tapos dito natin lalagay yung karimbuaya. Pag na-mix na natin yung mga ingredients. Una, lagay natin yung karimbuaya. Bawang, paminta, pampalasa, na iba. Tapos konti lang na pampatamis. Pero kahit na simple lang ang paghahanda nito, may technique pa rin daw silang ginagawa rito. Dapat pinipiga para lumabas yung katas ng karimbuaya. Pagkatapos piga-pigain, ang seasoned karimbuaya, Ayan, pwede na nating timplahan. ilalagay na ito sa loob ng lechon belly. Di tulad ng karaniwang lechon na pinaiikot-ikot sa ibabaw ng baga, ang inasar iniluluto sa malaking hurno o pugon. May mga special yanera talaga siya na pinasadya ng ginawa para pag malaki yung lechon, sakto sa kanya. Kasi yung ibang lechonan, kung sa Manila, di ba, pinapaikot. Dito naman po, nilalagay sa ganito, tapos pinapasok sa pugon. Karaniwang nagtatagal ng 3 hanggat 4 na oras ang pagluluto bago ma-achieve ang malinamnam na lasa ng inasar. Dahil sa taglay nitong natural na ganda at hiwaga, tinaguri ang natural mystique of the North ang probinsya ng Abra. Pag rainy seasons, pinupuntahan talaga nila yung Aparcan Falls. Doon sa Tineg Abra, makikita mo yung parang rice terraces siya na limestone. Saka doon Apaw Rolling Hills, doon din sa Tineg Abra. So, marami talagang pasyalan po dito sa Abra. Sa sobrang ganda raw ng tanawin dito, may parte ng bundok na hindi pinalalampas ng mga biyahero para sa isang pangmalakasang picture sa tabi ng bangin. Kailangan daw magbaon, hindi lang ng pagkain, kundi pati lakas ng loob. Dahil para sa picture-perfect na kuha, buwis buhay na pag-akyat yan. Dito yan sa Mount Baruyen, na kung tawagin ay The Ledge. Ito ang sikat na 90-degree slope ng bundok na ito. Ang mga umaakyat, kailangan kumapit ng maigi. Isang maling hakbang, naku po! Sa baba kayo pupulutin. Kaya bukod sa baon yung tibay ng loob, magdala rin ng maraming pag-iingat, biyeros. Bukod sa The Ledge, isa pang dinarayo rito ang The Lion's Peak. Pero kumpara sa The Ledge, mas mababa ang bangin dito. Kahit mas mababa, tamang pag-iingat pa rin ang kailangan sa bawat takbang, biyeros. Ito na po yung The Lion's Peak. Tas one at a time lang po, ma'am, no? Tas ingat lang po, baka mahulog, wag masyado sa may, sa may edge po. May na-aksidente na dito, te? Ay, wala pa naman, ma'am. Wag masyadong pagilid, mama. Yan, ready? 1, 2, 3. Yan yung gandang-ganda sa sarili, ma'am. Ayan. Ready? 1, 2, 3. Okay. Aba, iba ang pagka-supportive ng tour guide at photographer in one natin na si Ruth Ann Aguayan. Talagang tataas ang confidence nyo pag siya ang kasama. 1, 2, 3, pak. O, di ba ang ganda? Bilang first-timer po, nakakapagod po siya. Lalo na yung mga paakyat na daan po. Doon po talaga ako nahirapan. Aesthetic po siya. Good for millennials, Gen Z. Lalo na po yung jump shot doon sa Lion's Peak. Bago marating ang summit, kinakailangan umakyat ng halos 1 oras. Masukal at matarikman ang paakyat, may sorpresa namang naghihintay sa itaas. Kailangan din magbaon ng jacket dahil ang klima sa taas, kasing lamig ng ex mong iniwan ka sa ere. Char, not char. Dito po sa Mount Baruyen, good for beginners. Kailangan po magpabook po sa munisipyo. Yung tiga-munisipyo po, magbibigay siya ng mga guides po para po sila ang mag-a-assist po sa inyo po, paakyat. Entrance po dito na 50 pesos po per head. Tapos dun sa guide po is 5:1 po. Bali, 500 po ang bayad nila sa amin sa isang guide po.
Matatagpuan ang Mount Baruyan sa bayan ng Licuan, Baay. Kung computein po natin, nasa siguro 100 plus po yung attractions dito sa Abra. Mostly mga ecotourism tsaka natural lang po. Mahirap po siyang puntahan, pero once na nandun ka na, nakaakyat ka na doon or nakarating ka na doon, doon po kayo mapapa-amaze. Galing sa salitang liko, ang Licuan. Dahil liku-liko o zigzag daw ang daan papunta rito. Makikita naman po dito sa lugar, napakaganda po yung mga tourist spots po dito. Pero hindi lang pala magandang kapaligiran ng hiwagang dala ng probinsya. Sa usaping panlasa, tiyak mapapalaban ng sino mang kakasa. Sa halip na kinikilo, tinatakal. Bentang-benta sa mga suki Ano ba yan? Sa gitna ng umaalingaw-ngaw na ingay ng Bangged Public Market, may isang maliit na sulok dito kung saan ibinibenta ang mga hindi pangkaraniwang sangkap ng mga taga-Abra. Sa 500 pesos, ano-ano kaya ang mabibili ko? Masusubok ang budgeting skills ko rito para tulungan akong mamalengke. Kasama ko ang Provincial Tourism Officer ng Abra na si Marsman. Muna sa listahan, ipon. Mayaman daw dito ang mga taga-Abra. Hindi yung pera at lalong hindi rin ipon. Isang uri ng maliliit na isda ang ipon. So itong ipon, this is called ipon. It's kind of a goblet fish. So ito nakukuha lang during the colder months. Pag malamig lang yung panahon. Yes, starting siya ng September up to February actually. Sa ilog lang siya. Hindi siya sa tubig alat. Yung mga mag-iitlog na, yan yung mga price nila. Pero yung mga kababayan natin, hinuhuli siya during those months na medyo luto na siya in a delicate way pa. Okay. So pwede siyang kainin konti-konti pero masarap siya sa torta. Torta. Yan, minimix yan sa tortang talong. Tapos pwede rin siyang i-saute lang. So Nay, Kano ba? magkano po? 280, sir. 280. Dito, tapos dito 300. Well, sige po. Ilan, sir? Isa lang po pag-taste namin. Wow. Ayun. Wow, dinagdagan pa ni Nanay. Salamat, Nay. Okay, anong susunod natin, Papi? Dito naman tayo ngayon. Ito ang tinatawag naming abuos. Abuos. Yes. So it's an egg of weaver ants. Antik, parang... Egg. Itlog. Itlog na Itlog antik. siya ng weaver ants. Itlog ng lagam. Pwede palang panlaman tiyan? Usually, ito, last week ng Feb o kaya early March sa nag-start. Okay. Yep. Alam mo, natikman ko na to eh. Naalala ko yung... Aha. Naalala ko yung lasa niya, yung medyo maasim. Yep. Medyo Diba? asim-asim po yan and creamy. And creamy. So, it's very high in protein. Tapos, most locals consider it an aphrodisiac. Okay. Iba din po, kinakain kasing raw. Nilalagyan lang ng coffee. So, taste ko lang. Konti. Creamy nga siya. Creamy and a little bit soury. Ano siya, no? Para siyang pasta. Yep. Yun yung texture niya. Sarap ng abuos. Munti ko nang maubos. Sige, kuha tayo. Nay, salamat. Thank you. Nakaka 400 pesos na tayo. May dalawa pa sa listahan. Kakasya kaya? Itong dried udang po. So, well, for sure, alam niyo po ito kasi it's very kwan sa Pilipinas and Southeast Asia. But this one is a river shrimp. Very significant din siya sa Abra kasi yung mga locals natin mostly sagana ng Abra River. And isa yan sa pinaka-popular dun sa riverbeds. Pinatuyong maliliit na hipon ang dried udang. Magkano po yan, Nay? 20 isang baso, sir. 50. O sige, kahit isang baso lang. Ate, salamat po. Remaining budget, 50 pesos. Sana talaga 50 lang yung huling sangkap. And lastly, among gifts ng Abra River po and its tributaries is this river shell, freshwater shell that we call benek. Benek. So itong benek, it's really popular kasi nga nasa river lang siya. More on sa sand. Sa sand siya. Sa sand siya lang. So pwede rin siyang ipunta sa pond. So this one is really good. Very popular siya sa mga nagbe-breastfeed. Oh, okay. Parang malunggay. Freshwater clam o kabibi naman ang bonek. Beka naman, pabili ng bonek. Nay, magkano po ito? Tatlo isang sir. 300.
Teka, naubusan na pala ako. Utang muna ang 50, Nay. Bakit ba kasi hindi ako tumawad? Ang natural na ganda naman ng Abra talagang hindi matatawaran. Bukod sa kilala itong Mystique of the North, kilala rin ang Abra bilang Natural Dye Capital of the Philippines. Ang pangkulay kasi nila sa damit, pinakulo ang dahon at naibibenta nila ng halos 7,000 piso. Isa si Tatay Luis ng Peñarrubia, Abra, na nagpapatuloy ng nakagisnang tradisyon ng pagkukulay sa kanilang bayan. From the 50s, continuous sila na naghahabit for clothes, yung mga blanket po nila. Hanggang ang tatay na ipanganak at tumutulong na rin sa pagkukulay since nung kabataan po nila. Sa ilog, ang madalas na punta ni Tatay Luis para hanapin ang isang mahalagang dahon na sangkap sa pagkukulay. Ito po yung tawa-tawa na isa sa paborito kong ginagamit. Madali lang siyang i-produce. Mas marami kang makukuhang kulay sa kanya. Sa loob lang daw ng 30 minuto, lalabas na ang kulay nito. Biheros, ano sa tingin niyo ang kulay na kalalabasan? Ang kasamahan ni Tatay Luis, nagtataga ng sapang wood. Ang kulay daw nito kapag pinakuluan, pinkish red. So ngayon, tatanggalin na po natin yung dahon, linisan na po natin para makuha natin yung dye stop nito. Ang kulay nito, yellow. Tama ba ang hula nyo? Ang dating kulay puti, akalain nyo nabibigyang kulay ng dahon at kahoy. Galing! Gumagawa rin ng powderized dye si Tatay Luis. Galing ito sa fermented juices ng pinukuloang mga dahon. Ang kada kilo, nagkakalaga raw ng tumataginting na 7,000 pesos. Minana pa raw ni Tatay Luis ang tradisyong ito sa kanyang mga ninuno. Kaya ganoon na lamang niya kung pahalagahan ang pagpapanatili dito. Yung kagandahan ng nakaraan ay ito po yung tinatamasa namin sa ngayon, sa kasalukuyan, na pinagkakakitaan bilang alternatibo at dagdag income sa aming pang-araw-araw at doon sa mga bata. Ganyan din sa Bangged Public Market. Ang pang-araw-araw na paninda, na exotic food man sa mga bisita, abay, panglamang tiyan naman dito sa Abra. Kaya bibigyan natin yan ng ibang lasa. Welcome to Tapatan sa Kalaan! Ano nga bang mananaig? Ang modern cooking style ni Raven o ang traditional cooking style ni Roda? Mga biyero, nasa background natin ay ang Calaba Bridge. Bakit importante ang Calaba Bridge? Ang Calaba Bridge ay nagko-connect sa different towns ng Abra. Kaya maraming mga tao gumagamit ng Calaba Bridge para makapunta sila sa iba't ibang lugar dito sa Abra. At doon mismo sa ilalim ng bridge ay makikipag-meet tayo sa dalawang magluluto ng pinabili natin sa palengke kanina. Tara? Alright. Ate Rhoda, Raven, kamusta? Galing na ako sa palengke. Sa mga biyero, si Ate Rhoda ay magpre-prepare ng something very traditional. Using, I guess, traditional ingredients also. Pero si Raven naman, gagamit din ng ingredients na binili natin sa palengke, but with a modern twist. Tama ba? Here you go, guys. Thank you. Alright. Unang nagpasiklab si Ate Roda. So, hinalo muna sa tubig. Ninanay yung abuos. Pinapainit. Patuyuin lang siya. Para patayuin lang. Patuyuin. Habang si Raven naman, may bagong pauso. Ito po bang dish na niluluto mo na medyo modern? Ikaw lang nag-isip? Yes sir, actually it took a lot of effort para mag-research about this dish kasi nag-isip ako na parang something bago, something unique ba sa panlasa ng mga Pinoy. Oo. Gamit yung banak sir and then please what? Banak and abocos. Chili garlic sir. Kung gagawin ko sang chili garlic. Para mag-complement siya sa okoy later. Bale, this okoy, gagamit rin tayo ng locally sourced na ingredient which is yung kalabasa na pitil which is baby na mga kalabasa. Ano po yung ano niya?
pinagkaiba niya dun sa malalaki? You cut it open, sir. Pag hiniw mo siya ng ano, hindi pa siya ganun ka-yellow. Pero yung texture niya iba. Ganito na yung texture niya. Ganyan. Mas firm pag yung mga malalaki ng kalabasa. Bago to sa pandinig ko masubukan niya. Parang yung mga seeds niya, sir, hindi pa siya yung totally pag unlike sa overgrown ng mga kalabasa Malalaki. tatanggalin na siya. Ito hindi. Ito, as easy ko consume siya. Nay, kamusta ka dyan? Okay. Dehydrated na po ba yan? Malapit na. O, malapit na, sir. Alam kong medyo may pagka-exotic yan para sa mga ibang tao. Pero yung mga tiga dito ba very common or frequenting sa pagkain niya? Depende, sir, pag harvest season ng mga mangga. Oo. Before harvest season natin ng mga mangga, usually madami ata. Madami, oo. Pero like, for example, katulad mo ikaw, bata ka pa bro eh. Actually, sir, hindi. Hindi ka na ba bata? Ay, hindi ko siya... Hindi mo parating hinahanap. Hindi rin, sir. Parang... So exotic pa rin to, Very kumbaga, exotic. nasa Para sa amin, classification. Okay. Uy, si nanay, naku, meron na akong naririnig na sizzle. Hinalo na niya yung kamatis. So mind you, si nanay, very traditional. Wala nilalagay na butter. Walang daya. Dahil ako lang. Ito na, sir, yung buttered abuos and banyak natin. Wow. Alright. Parang champorado lang Dalawa lang. Wow. Malaking bagay na naglagay ka rin ng sili, not just for the taste, but also for the pop of color. Pero wait, toppings pa lang daw yan. Sunod na lulutuin ni Ryven ang main dish. Okay with a twist. Inihalo ni Ryven sa kalabasa ang dried udang at ipon. Habang si Roda naman, kumukulo na ang niluto sa palayok. Pagkatapos halu-huluin, ready na ang dinengdeng ni Roda. Habang ang okay naman ni Ryven, okay na kaya? Okay. Mukhang na-deep fry na natin ang mga okay natin. Well, malapit na. Yung malapit mo na matikman, sir. Ito na yung pinakakakaibang okay na matitikman ko. Okay, brother. Excited na ako dyan. Antay ako dun, Nay! Finally, the long wait is over. Matitikman na ang dinengdeng banek alamang with ipon and abuos toppings ni Roda. At ang okoy dried udang and ipon with chili garlic abuos and benek ni Raven. Alin kaya ang mas patok sa panlasa? I guess unahin na muna natin yung very traditional. Let's start with traditional because ito na yung medyo, I guess, tested with time. Combo ng abuos. Okay, ito yung itlog ng mga antik. Hindi pa natin natitikman na combo. Okay? So, man muna natin this one with dinengdeng. Hop. Alright. Traditional way, not heavy on the sauces, pero yung aftertaste or yung lasa ay fresh. Yun yung parang main lasa ng lahat. Ito, fresh tomato, na hindi nga nalagyan masyado ng sauce, hindi oily, it's just fresh. Itsura niya exotic, pero lasa niya hindi exotic. Pasok yung combo ng abuos, pati yung tomato with the classic dinengdeng. All right, now, let's move on to Ryven's modern attack sa mga ingredients na ginamit rin ni Ate Roda, no? So, okoy na may udang. Tapos doon, how you eat this daw apparently is, ito yung magiging sauce niya. Okay? Wow! I mean, una mo na, very colorful na yung okoy. Tapos doon, lagyan mo pa niya to. Okay. Okay. Teka lang. Yung okay, alam ko na eh. Alam na natin yung okay. Yung alat nang gagaling sa udang, yung crunch din yan nang gagaling sa udang dahil nga dried siya. Siyempre dahil nga deep fried. Pero sa totoo lang, kailangan ko matikman itong ginawa niya separately. Kasi ang dami ko nang nalalasahan eh. Kailangan malasahan ko ng
Okay. I'm not saying it's bad. I'm actually saying it's good. Pero it's good dahil nalalasahan ko yung butter and yung sili. So yung butter pati sili mas umuusbong. At hindi ko talaga nalalasahan yung abuos. Pati yung clam. So, feeling ko, ito yung akin lang ha. Ito yung magiging combo ko. Kuha tayo dito. Lagay natin dito. Kuha tayo ng medyo pang-pacify ng strong taste na gulay. Boom. Yun. Best of both worlds. Parehong masarap, pero mas sumarap kapag pinagsama. Dahil dyan, winner kayo pareho. Matapos kumain ng exotic na mga sangkap, punta naman tayo sa isang falls na exotic ang ganda. Di tulad ng nakasanayan nating mga falls. Ang Barusibis Falls, rain effect ang peg. Nagmula raw kasi ito sa salitang Ilocano na arbis, na ang ibig sabihin ambon. Kaya kung mahilig maligo sa ulan, noong kabataan, mapapa-throwback, malala ka talaga. Yep, huwag daw umuwi agad. Pagsapit kasi ng alas 5 ng hapon, may lumilitaw daw na rainbow sa mismong falls. Isa raw ito sa mga hindi pa kilalang tourist spot sa probinsya. Kaya nananatili ang natural at tahimik na paligid dito. Pero bago marating ang falls, parang pahihirapan ka muna. Medyo liblib kasi ang lugar. Kailangan mag-trek ng halos 1 oras papunta rito. Dadaan sa masukal na gubat. Babagtasin ang mabatong buhangin. At tatawid ng 3 beses sa mahabang ilog. Pero pagdating naman sa pinakadulo, isang rewarding scenery naman ang sasalubong sa'yo. Dahil hindi pa gaanong dinarayo, tulong-tulong ang mga lokal para unti-unti itong makilala. Ang ginagawa po namin, ma'am, ay inaayos namin ang yung pag-guide namin para may ganyan silang punta dito. Sinasabi na maganda. Sa halagang 770 pesos per head, kasama na riyan ang tour guide fee at may enjoy na ang pagpunta rito sakay ng bamboo raft. Kung pauwi na at tinatamad ng maglakad, may isang paraan pa raw para makauwi. Sumakay sa salbabida at mag-water tubing. Hindi ka na napagod, nag-enjoy ka pa. O di ba? Kung lumakas man ang current ng tubig, don't panic. Ready ang mga tour guide para riyan, Beros. Kung ang Barusubis Falls, hindi pa gaanong dinarayo. Ang isang kainan naman dito, sa gitna ng palayan. Alas 8 pa lang, pinipilahan na ng mga abrenyo. Bakit kaya? Alam niyo, dito sa lugar na to, apparently, maraming mikihan. Pero yung pupuntahan natin, medyo parang kailangan talaga nating sadyain eh. So ang tanong, kasadya-sadya nga ba talagang puntahin tong mikihan na to? Mas malalaman natin. Hello po. Hi, sir. Dining, sir. Dine-in po. Malukong, sir. Ano? Nakakuha po ng... Kukuha ng bowl. Saan ko po ilalagay? Boiled egg, sir. Yes, please. Extra egg, sir. Hindi lang po. Okay na po yan. Magkano po ba ang extra egg? 15 pesos, sir. 15. Fresh, boiled. Okay. Hindi. Isa lang po. Ano po yung meat niyo, sir? Rurog chicharon. Chicharon? Ano pa yung rurog? Ulo po ng baboy. Ulo ng baboy. Yes, sir. Sige, subukan na po natin. Meron din kalabkab, sir. Ano po yung kalabkab? Laman loob po ng baboy. Sige, ma'am. Mata ng baboy. Sige po. Bulaklak, sir. Konti lang po. Hindi ako na-inform na puro laman loob pala ito. Ito ba ang sikreto kung bakit sila dinadayo? Parang punong-puno na po yung aking bowl na wala pa pong Mickey. Dugo, sir. Dugo? Hindi na po, okay lang. Medyo okay pa po ako.
out na ate. Masyado nang marami. Sa wakas, binuhos na rin ang Mickey at sabaw. Husgahan na yan. So yung napansin natin yung style nila, kukuha ka ng bowl, lilinya ka, tapos nun tatanungin sa'yo ni ate kung ano mo na, gusto mo ba ng itlog? Hard-boiled egg? Gusto mo ba ng extra hard-boiled egg? Gusto mo ba na anong klaseng karne? Chopped pork or baboy? Gusto mo ba ng pig cheeks? Gusto mo ba ng mata ng pig? Gusto mo ba ng laman loob ng pig? At syempre dahil sinabi ko oo sa lahat, medyo napuno na yung bowl ko. So at least dito, meron kang options. And options, okay yan. Pasok yan sa any budget. Pasok sa any panlasa. Ngayon, nahalo ko na para dayain ko na lang yung utak ko. Meron akong makain. Of course, SOP, kailangan muna natin higupin ang SOUP, soup. Pwede to. Pwede to, guys. Malaking bagay nga. Actually, ako, mahilig ako sa garlicky soup. So, kahit budburan siya ng maraming garlic, kahit ma-overpower na yung soup ko o yung kinakain ko with garlic, that's fine with me. In other words, wala akong over-garlic. Panalo. Yun yung laman na bago. Very chewy. Pero yun, feeling ko. Hindi sa much more of the lasa, but it adds texture doon sa kinakain mo. Ayos. Actually, good find. Kaya pala maraming tao. Siguro, ma'am, yung pagka-timpla nila, yun yung nag-differentiate sa mga Mickey Pancita na napuntahan ko na. First time ko pong matikman ito. Masarap siya kumpara sa ibang Mickey na natikman ko dito sa Abra. Ito po kasi yung number 1 na hinahanap pag breakfast dito po sa amin. Madami pong mga Mickeyhan dito po sa Abra. Kaya yun din po yung naisip ng husband ko. Ang sikreto pala nito, nasa kamay ng isang veterano. Bale, yung cook po kasi namin, I think less than 20 years po siya sa isang Mickeyhan. Tapos nag-close po sila. Nung close na po, hinire po siya ng husband ko. Kaya po yun na hinahanap din yung ng ibang tao yung mga dating templa niya. Ang cook na dinadayo, si Ma'am Romulo. Siya lang naman ang in charge mula sa paggawa ng Mickey noodles hanggang sa iba pang mga rekado ng Pansit Mickey. Siyempre, hindi ko na pinalagpas na magpaturo sa kanya kung paano gumawa ng Mickey noodles. Recipe reveal naman dyan, Mang Romulo. So, tatay, maglalagay tayo ng harina. Oo, sir. Okay, harina wala. Wala na ho kayong measurement. Kumbaga, Yung alam ko na, sir. alam niyo na po talaga yun. Ilan taon yun pong ginagawa to? 2008. 2008. Wow. The 20 years na rin po, no? Pagkatapos lagyan ng tubig ang harina, hinahalo-halo ito para mamuo. Pag namuo na ang harina, lalamasin ito at saka pipit-pitin. Pwede ko i-rolyo. Pwede pong ganyan? O ganun Ganun lang, sir. Ganun lang. Para mag-ano siya. Para dumikit. Oo, sir. Siguro ang sarap niyo po magmamasahe, no? Tay. Ang nabuong dough, irorolyo para lumipis. Saka hihiwain ng maliliit para maipasok sa Mickey noodle machine. Kapag manipis na ang dough, pwede na itong isampay at patuyuin. Ang finished product, maninipis na hibla ng pansit. Mapapasabi ka na lang ng, "Hey Mickey, you're so fine!" Tuwing weekdays, nakakaubos sila ng 120 bowls ng Mickey. Lalo yan kapag weekends dahil umaabot ng 200 bowls ng Mickey ang naihahain nila. Isang magandang halimbawa ang probinsya ng Abra sa mga lugar na hindi mo lubos na makikilala kung hindi mo pupuntahan. Ang malabitukang kalsada papunta, ang magdadala pala sa lupaing tahimik, ngunit hitik sa hiwaga. Hindi sikat gaya ng iba,
dahil hindi pa kasi ito lubos na nakikilala. Boom. Yan ang hiwaga ng Abra. Naghihintay lang na matuklasan siya.